Isang grupo ng mga sundalo ang nasa isang misyon sa malayong lugar. Gayunpaman, biglang nagsimulang dumating ang kalaban. Sa malaking bilang na pinipilit silang umatras. Nabaril ang isa sa kanila. Sinusubukan ng iba na tumulong, ngunit siya namatay pagkalipas ng ilang minuto. Naghanda sila para sa kanilang huling paninindigan. Biglang, ang buong lugar naging pula at tumingala sila para makita ang isang futuristic na spaceship sa kalangitan. Lahat ng kanilang mga kaaway ay bumagsak. At pagkatapos ay ang sasakyang pangkalawakan ay nagsimulang maglabas ng kidlat. Lahat ng mga sundalo ay hinayla papunta sa barko. Ang lahat ng mga sundalo ay may kakaibang mga pangitain. Sila ay natigil sa isang cube gel. Biglang, ang sistema ay nagsisimulang hindi gumana, at ang kubo ay natunaw. Bumagsak sila sa lupa at nagising. Sinabi ni Jax na mabilis matutunaw ang likido, ngunit hindi niya alam kung paano niya nalaman ang impormasyong ito. Natakot si Nash nang sabihin sa kanya ng isang pinuno, si Kelly, na tumahimik. Sa pods, mayroong ilang mga dayuhan. Mga wika, sinabi ni Reyes na ito ang kanilang pangalan at pagtatalaga, ngunit hindi rin niya alam kung paano niya ito mababasa. Lahat ng kanilang sandata at bala ay puno at nakasalansan. Ang huling natatandaan nilang lahat ay ang kakaiba. Sa sakyang pangkalawakan, nagpasya silang hanapin ang lugar at lumabas ng silid. Nakakita sila ng saradong pabilog na pinto. Binuksan ng mga sundalo ang pinto sa pamamagitan ng puwersa habang dumaraan ang iba. Sa pamamagitan ng koridor, nakakita sila ng siksikan. Pinto. Bukod doon ay may nakita silang maliit na lagusan, dumaan dito si Reyes at nakarating sa kabilang panig. Nang makitang ligtas ito, dumaan din ang iba. Sa pintuan, may nakita silang mga gasgas mula sa isang bagay, malamang na sinubukan ng isang tao na makapasok. Sinusubukan nilang maunawaan kung nasaan sila. Kapag sila makarinig ng ingay at pumunta upang suriin, nakakita sila ng bakas ng dugo at sinusundan ito. Nakita nila ang mga armas na nakajam sa pintuan, sadyang nakakapit para hindi sila magsara. Pumasok sila sa isang silid na may usok. Doon, nakatagpo sila ng mga natuklap na bangkay ng tao. Sa paghahanap, nakita nila ang isang babae na nakagapos sa isang kadena. Sila itulak ang isang pingga upang palayain siya. Biglang nakita ni Gibby ang isang napakalaking alien sa harap niya. Binatukan siya nito, pababa. Ang iba ay nagmamadaling makipag-ugnayan dito, ngunit hindi ito naaapektuhan ng kanilang baril. Sinubukan ni Kelly na makipag-ugnayan, ngunit hinawakan siya at itinapon. Nakahanap si Nash ng baril, ngunit hindi niya alam kung paano ito gumagana. Kapag ang alien ay tumatakbo patungo kay Roddy, binigay ni Nash ang sandata sa kanya, at binaril niya ang alien. Tulad ng iba, wala siyang ideya kung paano niya alam kung paano gamitin ang armas. Sinusuri nila ang alien, ngunit buhay pa rin. Pinaputukan ito ng babae na may hawak na baril. Nagsasalita siya sa wikang banyaga, at sinusundan siya ng mga ito. Sa hallway, nakita nila ang isa pang malaking alien. Sumisigaw si Kelly na tumakbo sila habang binabaril ng alien. Sila, nahulog ang babae, binaril. Binuhat nila siya at tumakbo palayo doon. Meron din ang alien, isang pulutong, at tinatakbuhan nila sila. Lahat sila ay nakikipagbarilan sa hallway. Kapag ang babae, inilabas ang sandata at isinara ang pinto, tumakbo sila at nakahanap ng lagusan. Sinusubukan na ng alien buksan ang pinto. Isa-isa silang pumasok sa lagusan. Sinabihan ni Reyes si Roddy na pumunta. Susunod siya, binuksan ng mga dayuhan ang pinto at tumakbo papunta sa kanila. Tumakbo si Reyes sa tunnel, ngunit isang dayuhan ang kumuha. Humawak sa binti niya at hinayla siya pababa. Isang alien ang sumubok na pumasok sa lagusan at pinalo ni Roddy ang kanyang ulo. Sa tabi ng lagusan, pumasok sila sa loob ng silid. Ang babaeng nagsasalita sa Russian ay nagsabi sa kanyang pangalan ay Roddy. Nakakagulat, naiintindihan siya ni Kelly. Inaalagaan nila siya kapag tinawag niya sila, natutulog at ipinahayag na sila ay nasa isang dayuhan na barko. Hindi sila makapaniwala at naguguluhan. Biglang nagsimulang magsalita ng English si Roddy at sinabing kailangan nilang lumipat, kung saan malapit ng mahanap ng dayuhan. Sila, kinabit ng mga dayuhan ang sugatang Reyes gamit ang isang makina at binabasa ang lahat ng kanyang alaala. Ang iba ay gumagalaw sa koridor. Pinigilan ni Kelly si Roddy upang maunawaan kung ano ang kanilang pakikitungo. Sinabi niya na ang may peklat na dayuhan ay ang kanilang pinuno at ang kanilang mga numero ay medyo mataas.
Inihayag niya ang may motion sensor ang spaceship at makikita nila ang mga ito sa pamamagitan nito. Kapag tinanong ni Kelly kung ano ang gusto nila, siya ay tumugon na sila ay isang hayop para sa kanila. Sinusubaybayan ng isang dayuhan ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng makina. Sa kanilang kamay, dumating sila sa isang bukas na corridor na puno ng mga glass tube. Nakikita nila ang mga tao sa loob nito. Tulog ang tawag sa kanila ni Roddy. Sa koridor, huminto sila upang palitan ang benda ni Roddy, kung saan ibinunyag niya na siya ay mula sa Sochi at ipinakilala rin siya ni Kelly ng maayos. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa isang drive room na puno ng mga lalagyan. Sinabi ni Roddy dito na itinatago ng alien ang mga samsam sa digmaan. Sinabi ni Kelly na ang alien ay malamang na sinusubukang i-corner ang mga ito dahil hindi pa rin sila umaatake sa kanila. Sinabi niya na sila, bilang kapalit, ay dapat na akitin sila na makipaglaban sa kanila. Pakiramdam ni Roddy ay masyadong peligroso, ngunit ang iba ay sumasang-ayon. Mga voluntaryo ni Jack na akitin ng dayuhan. Pumunta siya sa corridor at nagsimulang kumanta na nag-iimbita sa dayuhan. Sinusundan nila siya at siya. Nagsimulang tumakbo palayo sa kanila. Paminsan-minsan ay binabaril sila. Pagkatapos ay dinala niya sila sa container room at nag-snip ng isa sina. Iba pang mga sulok ang mga ito at ilabas ang mga ito. Pakiramdam nila ay may mali. Ay masyadong madali. Biglang, mas maraming alien ang nagsimulang dumating at mayroon silang kalasag. Nagsimula silang mag-shoot at sumulong sa kanila. Napipilitan silang tumalikod. Nagtago sila sa corridor at nagtanong kay Jack para mabilis na dumating. Habang tumatakbo pabalik, nabaril siya. Si Nash, galit, ay nagsimulang barilin sila, ngunit kinuha ni Kelly. Bumalik siya. Tumatakbo sila sa corridor habang binabaril sila ng mga dayuhan. Nakahanap sila ng isang maliit na lagusan. At dumaan dito, nahulog sila sa lugar na puno ng mga katawan ng tao. Biglang may nagsalitang babae, mula sa itaas. Sinasabi sa kanila na manatiling tahimik. Tinawag ni Rave ang babaeng ina. Nang makita siya, sinabi niya sa kanila na pumunta. Mabilis na umakyat sa itaas at ibinaba ang kanyang lubid. Umakyat silang lahat at nakita ni Kelly na isa siyang Ruso. Sundalo. Pinayuhan niya ang mga ito na sundin siya. Dinala niya sila sa silid kung saan sila nakakita. Sa pamamagitan ng kanilang pag-alis. Ang pangalan niya ay Anya. Tinanong niya kung gaano sila katagal gising. Pagdinig, sabi niya, sila ang mga souvenir para sa dayuhan. Kinokolekta nila ang mga ito. Lumingon siya kay Rave at nagtanong kung ano nangyari. Sinabi niya na ang kanyang koponan ay tinambangan at isa sa kanila ang nagsakripisyo upang iligtas siya. Tinatanong ni Kelly kung paano. Tagal na nila dito. Sagot niya na hindi siya sigurado. Mga 20 to 30 years siguro. Hindi nila kaya. Naniniwala ito bilang ang huling bagay na natatandaan nila ay ang kanilang misyon. Ipinahayag niya na umatake ang dayuhan. Earth at sinakop ito. Kinokolekta nila ang pinakamahusay na mga sundalo ng sangkatauhan at pinag-aaralan sila upang malaman ang kanilang mga taktika. Mayroon silang makina upang i-connecta ang kanilang utak sa kanila. Lumilikha din ito ng two-way na koneksyon. Kaya naman nakakakuha sila ng ilang espesyal na kasanayan tulad ng pag-alam kung paano gumamit ng baril. Sinasabi niya lahat. Nagsisimula kapag nagpadala ang mga tao ng satellite sa outer space na may address ng Earth at sumusunod sila. Ang landas. Sinakop nila ang mga ito dahil sila ay pagkain para sa kanila. Kinokolekta sila ng mga dayuhan bilang mga hayop. Sinabi niya na hindi niya ito sinasabi sa mga tsinelas dahil sa kanilang koneksyon. Ngunit habang ang kanyang koponan ay wala na, kailangan niya ang kanilang tulong. Ang kanyang espesyal na kakayahan ay marinig niya ang mga ito. Sinusubukan nilang ayusin ang kanilang communication center at kung matapos nila ito ay mahahanap na nila. Dapat nilang sirain ito. Ang lahat ng mga sundalo ay humihinga dahil ito ay labis para sa kanila. Ngunit dapat nilang tulungan sila dahil kung hindi, sila ay mapapawi. Tinatanong nila ang kanyang plano. Sinabi niya na mayroong isang nakatagong landas sa sentro ng komunikasyon. Ngunit ito ay mabigat na binabantayan kaya kailangan nila ang mga ito upang makagambala sa kanila. Nagpasya sina Kelly at Roddy na gagawin nila ito. Lahat sila dumadaan sa tunnel. Ibinigay ni Anya kay Kelly ang alien shield at tinuruan siya kung paano ito gamitin. At si Kelly at Roddy ay bumaba sa corridor. Ang iba ay pumunta sa sentro ng komunikasyon. Nakatayo ang mga dayuhan na nagbabantay dito. Si Roddy at Kelly ay nakatayo sa harap ng motion sensor at nakikita ng mga dayuhan. Umalis sila para hulihin sila.
Hinahanap sila ng mga dayuhan ng palihim na umatake sa kanila. Nagsimula ang putukan at sa tulong ng kalasag, sila ay bumagsak. Ang iba sa komunikasyon center bumaba at magsimulang magtanim ng mga singil. Sa labanan, may sinuri ang pinuno at umalis. Mula roon kasama ang ilang kawal. Naiintindihan nila na papunta ito sa kanila. Ipinapalam nila sa kanila na sila ay darating. Humanda sila sa laban. Sinabi ni Rhodey kay Kelly na maaari niyang iligtas sila at isasara ang pinto. Kino-lock siya sa likod. Siya pagkatapos ay nagsimulang labanan ang mga ito ng mag-isa at sa lalong madaling panahon siya ay naubusan ng amo. Pagkatapos ay inaaway niya ang mga ito ng kamay. Sa kamay, nahuli siya ng isang dayuhan kapag hinaipa niya sila ng granada. Ang iba sa sentro ng komunikasyon ay nakikipagbarilan din sa mga dayuhan. Ngunit naiintindihan ni Anya na hindi nila sila mapipigilan. Kaya niyaya niya si Nash na umalis kasama si Rhodey. Siya kasama si Rhodey ay nagsimulang umalis ng mabaril si Anya. Habang ang mga dayuhan ay pumasok sa loob ng silid, pinalabas niya ang mga singil. Pinasabog ang buong lugar kasama ang mga dayuhan. Tumakbo palayo doon sina Nash at Rhodey. Tinanong ni Kelly kung nasaan sila. Darating siya. Ipinasok ni Nash si Rhodey sa loob ng isang butas at inaakit ang dayuhan patungo sa kanya. Ngunit sa lalong madaling panahon siya ay na-corner ng mga dayuhan. Lumabas doon si Rhodey, ngunit sa lalong madaling panahon ay nakuha ng isang dayuhan. Hinahanap sila ni Kelly, at dumating sa bilangguan na puno ng mga kumatok sa kanya. Si Kelly ay nangangarap tungkol sa kanyang anak nang bigla siyang dinala ng spaceship. Nagising siya mula sa bangungot. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakakulong sa loob ng bilangguan. Sa mga bilanggo, hinanap niya si Rhodey. Sinasabi niya sa kanya ang nangyari. Biglang dumating ang isang grupo ng mga alien at kinuha siya. Isang alien ang nagsabit sa kanya ng patiwarik para hiwain. Biglang nagtago si Nash doon. Pinaputukan ito pababa. Pagkatapos ay pinalaya niya si Kelly at sabay silang tumungo sa bilangguan. Kinuha ni Nash ang isa sa mga baril ng mga dayuhan at sinimulang barilin sila. Habang sinusubukan ni Kelly na palayain ang mga bilanggo, sa pamamagitan ng pagtulak ng pingga, binuksan niya ang gate. Ang lahat ng mga bilanggo ay tumatakbo mula roon. Ang mga dayuhan ay tumatakbo sa likuran nila. Nakikipagbarilan sila. Ngunit habang sumusulong ang mga dayuhan, naghagis ng granada si Nash habang isinara ni Rhodey ang pinto. Mga tao, nagmamakaawa sila sa kanya na palayain sila kapag nasa likuran ng isang dayuhan. Nagulat si Nash sa pag-aakalang matatapos na sila. Ngunit bigla siyang sinaksak ng isang alien sa pintuan. Bumukas ang pinto at ito ang may peklat na pinunong alien. Itinapon niya si Nash at pumunta sa kanila. Sinabihan ni Kelly si Rhodey na umalis at anyayahan ang dayuhan na lumaban. Tumatakbo mula roon si Rhodey. Si Kelly ay nagsimulang makipag-away sa alien. Ngunit hindi siya kapantay ng kapangyarihan nito. Sinimulan siyang bugbugin ng alien at itinapon siya sa pintuan. Tumayo si Kelly at lumipas ng ilang hakbang. Habang tumatakbo ang dayuhan patungo sa kanya sa huling sandali, isinara niya ang pinto, hiniwa ang alien sa kalahati. Pagkatapos ay hinanap niya si Rhodey at hinanap. Nakatingin siya sa pinto sa itaas. Umakyat siya doon at sumunod si Rhodey. Ang mga ito ay nasa lupa at sa Paris bilang ebidensya ng nawasak na Eiffel Tower. Sila ay nasa isang alien establishment habang ang iba pang bahagi ng lungsod ay nawasak. Kaya ito ang recap ng pelikulang Osiris 2025. Para sa higit pang mga recaps tulad nito, manatiling nakasubscribe at tingnan din ang aming iba pang mga video.